Welcome to Brethren in Christ Christian Ministries. Magandang araw po muli sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa gawain ito ng BCCM, maging sa nasa malayong mga lugar, sa ibang bansa. Magandang araw po. Bago po tayo po ay magpatuloy, tayo po naman muna ay manalangin sa Panginoon. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw pong ito na nagkaroon na naman po kami ng isang napakalagang pagkakataon upang ikaw ay aming marinig, ikaw ay aming pong matunghayan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Pagpalain mo po kami sa aming pong pakikinig, panonood ng programang ito. Magpapala po ang bawat isa at ikaw po ang maparangalan sa bawat buhay namin. Ito po ng aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Kapag inihalo mo ang isang Pilipino sa iba't ibang lahi ng tao, paano mo siya lubos na makikilala? Makikilala mo siya sa pamamagitan ng pananalita, kulay ng balat, ugis ng ilong, pananamit, palangiti o masayahin. Yan po ang mga kumpletong larawan ng isang Pilipino. Kung ang isang Pilipino ay may pagkakakilanlan para madali mo siyang makilala, kahit ihalo mo siya sa maraming tao, ang isang Kristiyano ay meron din siyang pagkakakilanlan o larawan para madali mo rin siyang makilala. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2, verse 1, hanggang pong sa mga sumusunod, "Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay turo mo sa mga tao mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpagal, ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dilidiliin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Kristo Jesus ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin, ngunit hindi may gagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kalwalatian. Narito ang kasabihang mapapanaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y tinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya ay tinatakwil. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan, walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapamakan ng nakaririnig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Ang mga aray nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan, kabilang sa mga taong ito sina Himeneo at Fileto. Lumis sila sa katotohanan at sinira nila ang pananampalataya ng iba. Itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya at ang bawat tumatawag sa Kanyang pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang maharlikang tahanan, hindi lahat ng sangkasangkapan ay mga ginto at pilak. Mayroon ding yari sa kahoy at luwad. Ginagamit sa mga tanging pagkakataon ng mga kasangkapang ginto at pilak. Ang yari sa kahoy at luwad ay ginagamit araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa makasangkapang maringal at pinakikinabangan.
nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal at mamuhay ka ng payapa kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat ito hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro. May naon niyang itinuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraay, bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila'y makakawala sa bitag ng diablong bumibiyag sa kanila. Ang aklat po ng 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 26 na ating binasa, ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timothy upang ipakilala sa kanya ang buong larawan ng isang Kristiyano at para makakilos si Timothy ng tama at ma-encourage siya sa kanyang paglilingkod at pagsunod sa Diyos sa kabila ng mga struggle na nararanasan niya. Isa po sa mabisang paraan para makasunod tayo sa Diyos sa kabila ng mga struggle ay ang makilala mo kung sino at ano ka sa harapan ng Diyos. Gaya po ng bilin po ni Pablo kay Timothy. Meron po tayong walong larawan kung sino at ano ka sa harapan ng Diyos para makasunod tayo at makapaglingkod ng tama. 8 pictures of a believer. Una, ang unang larawan ng isang Kristiyano, the believer as a son. Ang sabi po ng verse 1, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Every believer is a child of God by faith. We are not children of God by natural birth or because our parents were believers. We are saved by grace through faith. We have no merit of our own. We are saved by grace, stand in grace, and walk by grace. Ang sabi po ng John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoong Yesus ay mga anak ng Diyos. Yan po ang grasya ng Panginoon. At bilang Kanyang mga anak, ano ang dapat mong ginagawa? Ang dapat ginagawa ng anak ng Diyos as a believer, bilang mga anak, sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 14, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Bilang mga anak, dapat maging masunurin tayo sa mga utos ng Panginoon, hindi masuwayin. Yamang, sabi po ng verse 15, yamang ang Diyos na tumirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Bilang mga anak, dapat inaasam natin ang kabanalan. Sabi rin po ng Ephesians chapter 5 verse 1, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na ahin sa Diyos. Bilang mga anak, dapat mamuhay tayo sa magandang halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Dapat siya ang ating tinutularan at sinusunod. In 1 John chapter 5 verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. So isa po, sa mahigpit na bilin, ang anak ng Diyos ay dapat lumalayo sa mga Diyos-Diyosan. Sa kasalanan, hindi lumalapit. Pangalawa pong picture ng believer na dapat nating maunawaan para makasunod tayo at makapaglingkod ng tama. The believer as a steward. Ang mananampalataya po ay katiwala. Sabi po ng verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay turo mo sa mga tao mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. As Christian, God has entrusted us with something. No, bilang Kristiyano, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng iba't ibang bagay, ng iba't ibang talento.
Christianity is not something we get for ourselves and keep to ourselves. We are steward of the spiritual treasury that God has given us. No, hindi po tayo hindi natin dapat sinusolo yung biyayang tinanggap natin sa Panginoon, kundi ito po ay binabahagi po natin sa kanila. It is our duty to invest what God has given us in the lives of others. The book of 2 Timothy is all about an old preacher. Si Paul po yan. Nag-invest po siya ng spiritual knowledge sa kanyang anak sa pananampalataya, si Timothy. Ang tanong, kayo po ba ay tapat na katiwala sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos? Dapat po maging tapat po tayong katiwala ng Panginoon. No? Kaya dapat po nating maintindihan na tayo mga Kristiyano, we are a steward. Hindi sa atin ng lahat ng bagay na meron tayo. Katiwala lang po tayo. Kaya gamitin natin ang mga bagay na to para sa karangalan ng Diyos. Dahil may pagsusulit po sa mga bagay na ipinagkatiwalang ng Diyos sa atin. Ang sabi po ng Matthew 25, verses 22 hanggang sa mga sumusunod, at lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit na gumagapas na karoon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at tinago ko sa lupa ang talento mo. Eto, yun na ang sayo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin, alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko inasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo na ang aking salapi sa mga lakal ng salapi at ng aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin pati na ang pakinabang. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Well, ang grading na ibinibigay po ng Panginoon sa pag-test ng ating katapatan sa mga pinagkatiwala niya sa atin ay tapat at magaling na alipin. At meron din namang tamad at walang kwentang alipin. Yun po ang grading system ng Panginoon. Yun yung assessment ng Diyos sa ating katapatan. Kaya dapat po bilang Kristiyano, lagi nating tatandaan, we are a steward. Tayo po ay katiwala ng Diyos at ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, dapat yan ay binabalik po natin ng may katapatan. Pangatlong larawan po ng isang Kristiyano, the believer as a soldier. Sabi po ng verse 3 in 2 Timothy chapter 2, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. A soldier endures hardness. Serving God is not a soft job. It requires great endurance. A soldier avoid worldly entanglement. He is totally committed to his commanding officer. A Christian soldier magnifies Christ. Dapat itinataas ng Christian soldier si Kristo, hindi kung sino-sino. Ang isang Kristiyano bilang soldier ay hindi dapat makiayon sa programa ng mundo. Yun po ang gusto po ng mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, in Romans 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kaya nga po, bilang soldier, dapat ang minamagnify natin si Kristo. Dapat tayo po, nagbibigay po tayo ng karangalan sa ating Panginoon. At hindi po tayo dapat makiayon sa programa ng mundo dahil tayo po ay
tayo po ay dakilang sundalo ng ating Panginoon. Pang-apat pong picture ng believer. A believer as an athlete. Sabi po ng verse 5, 2 Timothy chapter 2, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Paul sometimes use athletic illustration in his epistle. Katulad po ng wrestling, boxing, running, exercising. Paul told Timothy to obey the rules. No? Kaya sinabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, kailangan sumunod ka sa mga tuntunin para magtagumpay ka. And what is the rule of a Christian? Bilang athlete, ang isang manlalaro na hindi sumusunod sa tuntunin ng laro, hindi mananalo, baka madisqualify pa nga. Ang Kristiyanong hindi sumusunod sa tuntunin ng Bible, hindi lalago at magtatagumpay. What are the rules of a Christian? Again, sabi po ng Joshua 1:8, huwag mong kaligtang basahin ng aklat na iyon. Dili-diliin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginawa ka at magtatagumpay. Dapat ang isang Kristiyano ay may panahon sa Bible. That's the rule. Para basahin. That's the rule. Ang Bible ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Kaya napakahalagang rule to obey na magbasa ang isang Kristiyano. Hindi tayo magtatagumpay. Baka madisqualify pa tayo bilang athlete. In Malakay 3:10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan. Magkakaroon ng pagkain sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang isa pang mahalagang tuntuning dapat nagiging tapat ang isang Kristiyano ay ang pagbabalik ng tithes and offering. That's the rule. Hindi magtatagumpay ang isang Kristiyano. Hindi makakasunod o makakapaglingkod ng tama ang isang Kristiyano na hindi niya ginagawa itong mga basic rules na binigay sa atin ng Panginoon. In Hebreo chapter 10 verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ng loob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng mga spiritual activity ng isang Kristiyano ay mahalagang tuntunin na ibinigay ng Diyos para siya ay lumago sa pananampalataya. Kasi ang isang Kristiyanong without spiritual activity na rule ng Panginoon, hindi ka kailanman lalago sa iyong pananampalataya at lalong hindi mo masusunod at mapaglilingkuran ng tamang Panginoon. Yan ang mga basic rules na dapat nating ginagawa. Lagi, hindi seasonal. Hindi pwedeng seasonal na ginagawa yung rules. Ang rules ng Christian as a soldier, as an athlete, everyday yan ang buhay natin ginagawa, hindi yan nagiging seasonal dapat. Panglima, the believer as a farmer. In verse 6 ng 2 Timothy chapter 2, ang magsasakang nagpagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dili-diliin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Each Christian has a specific task to perform, na tulad ng isang magsasaka. Sa loob po ng sakaan, meron pong tinatawag na plowing, sowing, watering, and harvesting. Kanya-kanya po silang gawain. Merong taga-tanim, no? Merong taga-dilig, merong taga-harvest, merong taga-bungkal. Walang pag-aani kung walang pagpapagal. Bilang Kristiyano, kailangan nating mag-cultivate ng lupa, magtanim ng binhi, at magdilig para umani. I-discover mo ang gift mo para mapakinabangan ito ng Panginoon. Malay mo, isa ka palang plower, isa ka palang sower, isa ka palang waterer, isa ka palang harvester sa loob ng kingdom ng Diyos. Pang-anim, a believer as a worker. 2 Timothy chapter 2 verse 14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan, walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapamakan ng nakaririnig. Pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Ang mga aral nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan, kabilang sa mga taong ito sina Himeneo at Fileto.
Lumis sila sa katotohanan, sinira nila ang pananampalataya ng iba. Itinuro nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. Workman must know his work. No, bilang manggagawa, kailangan alam mo kung anong gawain mo. A carpenter must know how to read blueprint. Ang isang karpentero, kailangan niyang malaman basahin yung blueprint ng isang bahay, ng isang building. A plumber must know how to put in a faucet that doesn't leak. Ang isang tubero, kailangan alam niyang ilagay yung mga faucet, no, para hindi mag-leak. Christian must know their work. It is to disciple people and bring them to Christ. Yan po, mga kapatid, as a worker of living God, no, our task, our work is to disciple people and bring them to Christ. Ganyan po ang ating trabaho bilang manggagawa ng Panginoon. Pangpito, a believer as a vessel. 2 Timothy chapter 2 verse 19, ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang maharlikang tahanan, hindi lahat ng kasangkapan ay mga pinto at pilak. Mayroon ding yari sa kahoy at luwad. Ginagamit sa mga tanging pagkakataon ng mga kasangkapang ginto at pilak. Ang yari sa kahoy at luwad ay ginagamit araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan, nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masamang hiling ng kabataan, pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal, at mamuhay ka ng payapa kasama ng mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. The purpose of a vessel is to display the glory of God. No, bilang kasangkapan, ang layunin ng buhay natin bilang Kristiyano as a vessel is to display the glory of God. Kapag malinis ka, dinidisplay mo yung glory ng Panginoon sa buhay mo. If a vessel is usable, it should be clean. Wala pong vessel o kasangkapan na ginagamit kapag marumi. What would you rather drink from? A silver cup that is dirty or an old mug that is clean? Siyempre po, kahit dun sa lumang-lumang mug, basta malinis, yun ang gagamitin mo para uminom. Hindi dun sa bago na cup, pero napakarumi. So, the purpose of a vessel is to display the glory of God. Kailangan po yan. The more na nagiging malinis po tayo, the more na nagiging useful tayo. At the same time, nadidisplay po natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Mas useful ang malinis na gamit kahit na pangkaraniwan lang siya. Hindi tulad ng mamahalin pero marumi. Kailanman, kahit ikaw na yung pinaka-mamahaling gamit pero marumi, hindi ka magiging useful sa kingdom ng Panginoon. Pangwalo, a believer as a servant. In 2 Timothy chapter 2 verse 23, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro. Mahinahon niyang itinuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraay, bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila'y makakawala sa bitag ng diablong bumihag sa kanila. We are God's slave. A soldier is to fight, but a servant is to be gentle. A servant must be served his master with faithfulness. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kahamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan.
Yamang dyan ka, tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ngayon mga kapatid, nakikilala mo na ba kung sino at ano ka sa harapan ng Diyos? Hanggat hindi mo nakikilala ang larawan mo bilang Kristiyano sa harapan ng Diyos, mahihirapan kang sumunod. Minsan, hindi mo maintindihan kung bakit itong gustong pagawa ng Diyos, kung bakit tani-required ka sa ganitong bagay. Hindi mo yan maunawaan hanggat hindi mo nakikilala kung sino ka sa harapan ng Diyos. At ang lahat bang ito ay nangyayari na sa buhay mo? Ikaw ay anak na dapat nagpaparangal sa Ama. Ikaw ay katiwala na dapat tapat sa iyong master. Ikaw ay mabuting sundalo na dapat ang superior mo ang pinaglilingkuran. Ikaw ay atleta na dapat sumusunod sa tuntunin para magtagumpay. Ikaw ay magsasaka na dapat masipag sa paggawa. Ikaw ay manggagawa na dapat alam ang ginagawa at gagawin. Ikaw ay gamit o vessels na dapat laging malinis para maging useful. At ikaw ay servant na dapat naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Well mga kapatid, yan po ang 8 larawan ng isang Kristiyano. Ngayon, kung nakikilala mo na kung sino ka, pag dumating ang mga bagay na inuutusan ka ng Panginoon, na may pinapagawa ang Panginoon, maintindihan mo ngayon ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Hindi ka maguguluhan dahil alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon kapatid, ang tanging gawin mo, pagyamanin mo sa iyong puso yung mga larawan na yan sa buhay mo as a Christian, as a disciple, as a believer of Jesus Christ. Ikaw ay kailangan patuloy kang lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, inaanyahan kita na manalangin sa oras. Dakila at banal namin Diyos, minsan pa, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, ipinakita mo po kung sino kami sa iyo pong harapan. Ang layunin mo po, gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, dahil si Timothy nung panahon na yon, struggle po yung kanya pong spirituality dahil hindi po niya maintindihan kung ano siya, kung sino siya. Kaya pinaliwanag po ni Apostol Pablo ang mga larawan ng isang Kristiyano. Napapaloob po doon ang lahat ng aming pagkatao, Panginoon. Kaya naman po, Diyos, salamat po. Kaya po, sa oras pong ito, salamat po. Naintindihan na po namin, naunawaan po namin kung sino at ano kami ngayon sa harapan mo. Hindi na po kami mababahala. Hindi na po kami magdadalawang isip. Hindi po kami maninibago. Lalong hindi po kami, Lord, mag-aaksaya ng panahon para hindi ka namin sundin dahil ito po ang malinaw na larawan po namin sa iyo pong harapan. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Nawa, masumpungan mo po kami, nataglay po namin, o dakilang Diyos, itong mga katangian, itong mga picture, larawang ito sa amin pong pagiging Kristiyano. Salamat po. Muli, tanggapin mo po ang aming papuri, pasasalamat, pagdakila, sa ngalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay, minsan pa po, maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig. Pagpalain po tayo ng Diyos at manatili po tayong ligtas. Maraming salamat po. God bless you.